Yan po mga ka-hybrid, ay ito po yung aking ginawang fish amino acid. So may nagtanong po sa ating mga ka-farmers, ano nga po bang amoy nitong fish amino acid na ginawa natin. Ayan, so amoy yung ko siya, no? Ayan, naamoy ko na siya, talagang na-ferment na siya. So 2 weeks na, magto 2 weeks na to, pero ano ko to ng 1 month. Yan, pero ang amoy talaga niya, kung alam mo yung May na red wine. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, ay pag-uusapan po natin itong best timing ng micronutrients na katulad po ng fish amino acid, organic foliar na spray po natin itong darating na dry season. Ito po yung gagamitin namin, foliar, para po mas gumanda po ang pintog ng mga butil. Katulad po sa in-spray po namin ng C18. So ito gagamit ulit po kami ng fish amino acid para po doon sa SL39. Para po makita natin, ma-share natin sa ating mga ka-hybrid kung ano po ba yung magiging epekto, yung development nung makukuha po natin dito sa organic foliar na fish amino acid. So mayaman po ito sa nitrogen, potassium at phosphorus mga ka-hybrid. So ito ay alternatibo na pwede po nating magamit para po sa magandang development ng ating palay. So ito ang fish amino acid mga ka-hybrid na aking DIY ginawa. Ito. So ito po ay magto 2 weeks na. So ang ginagawa ko siya, inaalog-alog siya. Yan, para ma-ferment mabuti yung sa loob ng kanyang timba. So ngayon, ang amoy talaga niya, hindi siya mabaho. Yun lang, mabaho talaga sa umpisa yung mga lamang bituka. Yan po. Kung kayo po ay maselan, pwede po kayo mag-face mask. Pagka kayo po ay nag-mix nitong molasses at minix nyo na yung mga lamang loob, bituka, mabaho talaga yung yung amoy talaga ng mga lamang loob ng isda. So itong fish amino, itong molasses naman, para siyang pulot. Alam mo yung pulot na asukal na talagang pinerment siya. Ganun na ganun siya. Ayan mga ka-hybrid. So hinaluan natin to ng lamang bituka. So ito po yung naging texture ng amoy. Talagang napakabango. Maganda yung niya kasi nga parang medyo may asim-asim nga. Kasi nga acid, may acid talaga siya. Pag inamoy mo siya talaga ay talagang amoy red wine, yung May. Yan po, yun po yung klase ng pag tinikman nyo po yung pagka natikman mo yung May na red wine, pag nilasap-lasap mo siya, ganun yung amoy niya. Yung yung moist ng amoy niya. Yun. Kasi akala ko mabaho siya. Nung sa umpisa kasi nabahuan kasi ako nung umpisa. Pero nung habang tumatagal siya, siguro depende sa pagkakagawa ng fish amino acid, no, mga ka-hybrid. Ayan. So, gumawa ulit ako ng fish amino acid. Ito po 'yon. Medyo konti lang siya. So, ito po ay gagamitin ko po sa mga halaman, ng mga tinanim kong gulay, yan po. So, ayan. So, may natira pang iba. So, ito ay gagamitin ko naman sa alcohol amino acid. Ayan. So, next vlog natin, yung po pag-aaralan natin ng alcohol amino acid. So, dako na tayo doon mga ka-hybrid sa best timing ng fish amino acid. Yan po. So, yan na. Nakita nyo naman yung last vlog ko, yung paggawa ko ng fish amino acid. So, yan. Nakita nyo naman, no? 1 kilo ng lamang loob na bituka. Samahan nyo na kung gusto nyo, samahan nyo ng ulo, laman-laman, yan pwede mga ka-hybrid. Basta galing po ito sa isda at sasamahan nyo ng molasses. 1 kilo din po ang content ng imimix nyo po sa lamang loob ng isda. So yan.
So, ang best timing nito mga ka-hybrid ng fish amino acid ay katulad siya nung Amo Plant Growth Enhancer. Yan po mga ka-hybrid. Kung kayo ay nag-spray na, naka-experience na ng pag-apply ng Amo Plant Growth Enhancer, ay katulad lang din po ito mga ka-hybrid. So, ang pag-apply nito ay every morning, 8 a.m. Pag sa dating naman sa hapon, ay 5 p.m. 4 to 5 p.m. mga ka-hybrid. So, ang gagamitin natin na takal ay yung lata ng sardinas. Lata ng sardinas, 1 hanggang 2 ang lata. 16 liters knapsack sprayer na gagamitin po natin. Ayan. Tapos, ang timing niya is mula lipat tanim. Kung halimbawa, naglipat tanim ka ngayong araw na to, magbibilang ka ng 10 days. So, doon po kayo mag-i-spray ng fish amino acid foliar organic fertilizer. Yan po mga ka-hybrid. So, pagdating po ng 10 days, ay pwede ulit kayo, 20 days, mag-spray po rin po kayo ng fish amino acid. So, kung ito ang ginamit mong fish amino acid, ito na po ang gamitin nyo ng fish foliar organic fertilizer. So, halimbawa, gagamit ka ng 3Gs, wag na po, medyo mamamahalan na po kayo doon. Hindi po pwedeng i-mix ang fish amino acid sa 3Gs foliar. So, magkaiba na po yun. Sa mga nagtatanong mga kaibigan kung pwede bang haluan, so wag nyo pong paghahaluin tong organic natin na fish amino acid foliar. Yan po. Ito na po ay mabisa sa mga na-experience namin na foliar, no? Ito po ay kaya hindi na po kami nag-i-spray ng insecticide. Yan po. Kasi ang fish amino acid ay ito po ay may parang sa amon, may protection na po ito sa laban po sa insekto. Kasi po, yung amoy ng fish amino acid ay makakatulong para po doon sa mga insekto na dumadapo po. Lalo na po yung halimbawa, yung mga atang niya at iba pang mga dumadapo po na mga insekto. Ito po ay makakatulong po para po hindi po dapuan na mga kung ano ng insekto para po doon sa inyong palay. No? So ito po yung, kaya po gumamit kami ng fish amino acid doon sa C18. Kaya tingnan nyo, konti lang po yung naging meron pa rin insekto, pero konti lang. Talaga yung butil talaga niya is talagang mapintog. Yan po. So 20 days, after ng 20 days, so halimbawa mag-spray ka ng fungicide, pwede po fungicide. Pero halimbawa 30 days, mag-interval ka ng 3 days. Kasi ang fungicide na halimbawa Armore, kasi ito is 30 every 10 days. So halimbawa mag-spray ka ng fungicide, pwede po 'yan, no? Kaya lang mag-interval ka ng wag mo paghahaluin ng fungicide dito sa fish amino acid. So halimbawa 30 days ka mag-spray, magbilang ka ng kahit hanggang 3 araw. 33 to 35 days. Yan po mga ka-hybrid. Pwede po kayo mag-spray ng fungicide. Yan po. Yung fertilizer, ayan na, natural na pwede yan kahit kasi ang fertilizer sa lupa naman yan eh. So itong fish amino acid sa dahon. Yan po, pwede rin po kasi pag sa lupa ito. Pagka na-observe ito ng lupa, na pumasok ito sa palay, makakatulong din po ito. So wala pong problema dito. Basta wag nyo lang po paghahaluin ng fish amino acid sa mga fungicide, insecticide, at lalo na po, halimbawa, nag-change kayo ng foliar, another foliar ulit, another brand name, pinaghalo nyo, hindi po pwede. So, ang fish amino acid is one application lang at the time lang po ito mga ka-hybrid. Ayan. Every 10 days po, so 30 days, 40 days, 50 days. Ang iiwasan po natin sa meron kasi sa 60 days, 70 days, dyan po yung flowering. So, wag na po muna kayo mag-spray doon. Halimbawa, nag 50 days, nag-flowering na 60, 70, yun. Kahit mag-skip kayo ng mga 15 days, so magbilang ulit kayo ng another 10 days, mag-spray ulit po kayo ng fish amino acid. So hanggang 70 to 80 days lang po siya mga ka-hybrid na requirement para po kayo ay mag-apply ng fish amino acid. So halimbawa, kahit na hanggang 50 days lang, tapusin mo yung flowering, okay na po yun. Dahil po yung day 5 times na po ang application ng fish amino acid is good enough para po doon po sa inyong palayan mga ka-hybrid. Yan.
So, ang pagkakaiba po sa ibang foliar na in-spray natin katulad ng 3Gs, ibang Crop Giant, twice lang, 2 to 3 times lang po siya, ay okay na po. Pero po, ang fish amino acid is maganda po talaga po para po sa papintog na bunga at butil mga ka-hybrid. At pangtaboy po sa mga insekto. Yan po yung benefits na makukuha po sa fish amino acid. So, yan na po mga ka-hybrid. Sana meron po kayo natutunan sa aking munti kong video. Natulungan ko na naman po kayo mga ka-hybrid para po sa hindi po nakakaalam sa fish amino acid at paggamit po ng fish amino acid. So next vlog natin, pag-aaralan naman natin yung at isi-share natin sa ating mga ka-hybrid yung paggamit ng Kohol amino acid. So yan po, don't forget, subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat po at God bless.